Magandang araw sa inyong lahat. Nandirito po ako para mag-e-spoil sa inyo para sa susunod na episode na si Ka-Spoiler Francis A1. E-spoil ko sa inyo ang magaganap sa bagong episode ng One Piece. Ito ay kinakaabangan sapagkat 3 linggo ang nakalipas. Sa numerong ito maraming revelasyon, pangyayari at mahalagang nangyari nung nakaraan ang mabibigyan ng kahulugan at mapag-uusapan. Bago ang lahat, i-like at i-share nyo muna ang videong ito. Huwag nyo na din kalimutan ang mag-subscribe sa aking YouTube channel para bilang suporta. At ayan, umpisahan ko ng mag-spoil. Bago ko umpisahan ang Chapter 11-12, nais ko munang balikan ang nakaraan episode, upang magkaroon tayo ng mas malinaw na pagkaintindi sa chapter na ito. Ito ay recap ko na, subaybayan lamang ilang sandali. Lumapag na nga ang mga 4 na Gorosei sa Egghead, kung saan nandoon din unang nagpakita si Saint J. Garcia. Matatandaan natin na may 4 na malalaking itim na parang usok na nababalot sa lugar. Maalaala din natin nung nakaraang chapter na ipinakita na ang mga malahalimaw na itsura ng mga Gorosei. Sa unang bahagi ng ating kwento, kaharap ni Luffy at ang 2 higanteng kapitan ang mga Gorosei. Binabalak daw ng mga ito na puwersahin ng papunta sa Labo Face na kung saan nandun ang kinaroroonan ni Tandang Vegapunk at ang kanyang mga grupo. Nandito din ang sinasabing recording, o kung saan manggagaling ang kinaabangang pahayag, o revelasyon ni Tandang Vegapunk. Kaya naman, ito ang kagustuhan ng mga Gorosei, na masira o mabura sa ibabaw ng lupa sa pinakadagli ang panahon. Sige, so finally nakuha na natin yung 1112 spoilers pagkatapos ng break na pinagdaanan lang natin mula sa nakalipas na 3 linggo. At makikita natin na si Luffy na nasaktan mula sa chapter na ito, parang sinasaktan siya ni Mercury, baka nga pati mula kay Jupiter. Venus Juro may ginagawa siya na mabaliw na bagay at sa wakas ay posible na ang Mars ay may pinasara ang transmission ng Vegapunk. Pero alam mong papasukin natin lahat yang mga bagay dahil kailangan nating pag-usapan kung ano ang nangyari sa nakaraang kabanata cause like we said it's been like 3 weeks so pagkatapos talunin ni Zoro si Lucci ay magagawang basagin ang kanyang paraan sa pamamagitan ng hadlang sa Egghead. Mahalagang mailigtas si Lucci mula sa pagbanat o pagsira ni Jinbei, kaya naman sinundo niya si Zoro tapos nakuha ni Mars lahat ang impormasyon na kailangan niya mula kay Lucci, ang impormasyon kung saan ang command room na nasa York na matatagpuan doon. Kaya umalis si Mars para hanapin si York ang command room na alam mo upang isara ang Vegapunk's Brood tapos pumunta kina Dory Broggy at Luffy pagkuha ni Saturn at Mercury at ni Jupiter dahil pinugutan siya ng ulo. Pero andito pa rin siya at andito si Mercury pagbibigay sa kanila ng ilang issue sa tulad ng malaking ungol-ngol at parang patalim ng espada ngunit nagagawa ng pagyayabang ni Dorian na labanan si Luffy na gawaring lumaban na tulad ng paniki na agad niyang nagawa at ibalik ang sumasabog na lason ni Saturn, bola bagay sa Gorosei na kung saan sila muling makabuo. Mula ngayon si Jupiter at Mercury at Saturn ay bumalik sa buong anyo bilang nakita namin at kung saan iyon. Natapos ang pakikipag-ugnayan kay Luffy Dory at Broggy na nakatitig sa Jupiter Mars at Saturn. Pagkatapos ay nakita namin ang Mars sa wakas ay gumagawa ang kanyang paraan sa control room kung saan York ay at tinanong niya siya. Hoy, nasaan ang kwarto sa monitor para maisara niya pababa sa broadcast at pagkatapos ay sa pinakadulo katapusan ng kabanata nakita namin ang Iron Giant biglang sumulpot sa paglalakad ni Egghead sa paligid at nagsasabi ng sorry Joy Boy ngayon hayaan nilagay ko din doon na ang gun hindi binanggit ang higanti. Sa mga spoiler na pag-uusapan natin ngayon gayunpaman sa tingin ko na may pupuntahan upang maging higit pa sa buong buod tuwing ilalabas yan kaya please subscribe sa channel na ito guys. Kung kayo hindi pa ako magkakaroon ng buo-buod ng video sa sandaling ito ay dumating out ngunit pa rin pumapasok sa mga ito spoilers na talo ni Venus ang lahat ng pacifistes kaya hindi talaga ito ay gulat na nakita namin ang ilang mga kabanata sa likod na nang sa wakas ay ginawa niya ang kanyang malaking grand debut at least from a combat aspect siya naglibot lang sa Egghead na hiniwa lahat pinipigilan sila ng mga pacifiste nagre-rebelde dahil alam mong nakita namin yon.
Si Bonnie na ngayon ang may kontrol sa kanila dahil alam mo Vegapunk snuck in that contingency para magawa ni Bonnie kontrolin ang mga ito alam mo dahil sila ay based off of Kuma her father but now talo lang silang lahat and yeah Venus ay isang hayop na talagang darating siya bumalik mamaya at makakakuha tayo ng higit papapunta sa kanya inakay ni York ang Mars sa monitor room at Mars destroys ito ngunit ang broadcast ay hindi tumitigil gayunpaman Mars napapansin ang isang tunog at sinusundan ito oo parang Mars ang pinag-uusapan natin nakatagpo ng York sa nakaraang kabanata ngunit wala siyang nagawang sabihin sa kanya ngunit alam namin na siya ay pupunta dahil alam mo kung ano siya hindi lang sasabihin sa kanya ang lahat ng bagay pagtataksil kay Vegapunk para magawa niya sumali sa pamahalaang pandaigdig at maging isang Celestial Dragon pati na rin gawin ang mga ito ang panggatong na kilala bilang inang apoy na ang aking opinyon ay ang panggatong para sa Uranus ang bagay na Samira kay Lucia ang sinaunang armas. Ngunit ngayon ang broadcast ay hindi pagtigil alam namin na hindi ito mangyayari na madaling mayroong marahil tulad ng iba lugar kung saan kailangan niyang puntahan para sirain ito para isara ang broadcast pero narinig niya isang tunog na hahawakan sa dulo ng kabanatang ito at gagawin natin mag-isip-isip tungkol sa kung ano ito. Luffy vs Jupiter vs Mercury. Sinasalakay din ni Jupiter Luffy si Mercury pero siya nasasaktan ang sarili kaya oo babalik sa yung away na pinag-uusapan natin kasama si Dory Broggy na si Luffy na sumakay sa Gorosei sabihin na Dory at Broggy ay hindi pagiging nabanggit dito kaya siguro gets nila kinuha na posibleng makatotohanan kung ano ang dapat mangyari parang napag-usapan na natin ang mga huling ito ilang linggo ngunit dinadala ito ni Luffy Jupiter at Mercury sa sarili mo. Alam namin na nakita namin na si Luffy mahalagang sapat na malakas upang labanan. Goro sa puntong ito ang lahat ay mabuti ngunit nasasaktan siya ngayon kasi Luoy ay walang kapangyarihang regeneration gaya ng ginagawa ng Gorosei. Siyempre gagawin niya kalaunan ay natalo sa labanan ng Atrision laban sa kanila kahit sa kakatawa Power of Gear 5 habang si Bonnie naman fighting Marines Venus mukhang okay kaya. Oo, sa tingin ko, nakita natin sa nakaraang chapter as si Bonnie ay gumagawa ng kanyang paraan sa tingin ko ang higanteng barkong pirates doon ay tulad ng Vice Admirals doon naghihintay para sa kanya at hindi naman sila masyadong big deal. Pero ngayon na nagpakita si Venus na ito ay isang malaking deal dahil Venus ay malamang na lamang isang tira ni Bonnie. Sa palagay ko pero sa tingin ko alam natin kung ano ang mangyayari dito Point and Zoro's going to show up kasama ni Zoro si Jinbei sa puntong ito pero ikaw alam kung paano gumagana ang oras sa isang piraso lalo na sa dulo ng mga arko ay hindi na magtataka kung kaya ni Zoro magpakita sa puntong ito at iligtas si Bonnie at parang maayos naman, bakit magliligtas si Zoro at Bonnie sa puntong ito bakit ito kritikal para mangyari iyon ng maayos dalawa dahilan. Una sa lahat, pinag-uusapan kung paano si Venus ay malamang na isa sa ang mga huling kalaban ni Zoro ay pupunta ito maging siya o Mihawk tulad ng isa sa kanila magiging final o ang penultimate na kalaban niya doon tiyak na koneksyon sa pagitan ng Venus at Zoro kaya ito ay angkop para sa kanila spark that conflict now you know and ipalabas ito mamaya sa dulo ng serye ngunit din kung pupunta ka back to Sabbath si Bonnie ang nagligtas. Zoro mula sa pag-atake sa Celestial mga dragon sa tingin ko ay si Charles iyon point right para makuha natin siya binabayaran mo siya sa pamamagitan ng alam mong pagliligtas sa kanya mula sa Ultimate Celestial Dragon. Sabi niya meron ka wala ng swerte si Vegapunk at mayroong kumuha sa kanyang paningin at itinaas niya ang kanyang mga mata may kawili-wiling cliffhanger dito si Mars parang si Sirius sa broadcast dito pero may nakikita siya at nakatingin siya up hindi ko alam kung nakikita namin ito. Talaga namang pagiging conservative sa mga spoiler dito na sa tingin ko ay okay lang at posible na tayo maaaring makakita ng silhouette o kung anong pahiwatig dahil isa sa mga pahiwatig ni Reden ay uri ng parang imo ngayon hindi na ko sinasabi na nagpapakita na si imo dito ay hindi ko alam kung sino ang sumusulpot, ibig ko sabihin, maaari mong hulaan ang ibig kong sabihin ay mayroong listahan na maaari mong alisin sa ay kunwari pero hindi ko alam kung dragon na medyo ligaw kung ito ay Dragon na sa wakas ay nagpakita dito at pagkatapos ay lumaban sa Mars at nagpatuloy kay Vegapunk pagpapadala ng Punk. Bale sa palagay ko, posibleng makapasok si Dragon dito oras kung siya ay may tulad ng isang hangin loya o isang mythical zone na nagpapahintulot sa kanya na lumipad o isang bagay na tulad na tila malamang kaya maaaring ito ay maaaring maging Dragon ang imo-imo ay tila medyo hindi malamang dahil alam mo nandyan ang Gorey Ywood.
Kailangang pumunta doon si Imo maliban kung gusto ni Imo alam mo ang estilo ni Thanos at parang gagawin mo ang sarili ko oo papasukin ko pa ito sa sandaling makuha natin ang buong buod ngunit ipaalam sa akin kung ano ang iniisip ninyo nangyayari ito sa mga komento at kung nagustuhan mo paki-like at mangyaring mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa mayroon na akong magandang araw na makikita-kita ang susunod.